Hi guys! Welcome back to my channel. I'm here again and for my topic is about virtual office. Alam ko marami na po akong nagawang videos about virtual office but since parang napapanahon na i-share ko ulit since January na and karamihan ulit sa atin gustong mag-register ng business, mag-renew ng business. So, for those po na wala pang kapasidad or sa mga starting pa lang pero gusto nating magkaroon na ng legit na business, ibig sabihin po ng legit na business, dapat meron na tayong papers, registered na tayo sa mga government. Paano tayo makakapag-register sa mga government na to? Number one requirements is the contract of lease coming from the lessor. So, make sure na yung lessor natin is registered siya na nagpapaupa talaga. Malalaman nyo naman po yan kung talagang meron siyang business permit na ang negosyo niya ay nagpapaupa. So, kung wala naman po, ang tendency or ang downside niyan, hindi kayo makakakuha ng permit. So, dito papasok yung ino-offer namin na virtual office. But disclaimer again, hindi po lahat ng business is applicable or pwede kayong mag-virtual. Kasi halimbawa, kung laundry siya pala yung gusto nyong itayo, tapos hindi nyo pa kaya tawag dito, hindi nyo pa kaya mag-upa sa isang uupahan nyo na location, hindi nyo siya pwedeng i-virtual kasi syempre yung laundry kailangan ng physical location na pwede nyong maitayo yung mismong laundry. So, hindi po lahat ng business applicable na pwede siyang i-virtual office. But let's say kailangan mga trading or online business, pwede po kayong mag-virtual office. Ano po yung advantage ng may virtual office ka? Number one, makakakuha ka po agad talaga ng permits kasi meron ka ng requirements na contract of lease or meron ka ng office. Virtual office po, ito, madami itong nag-o-offer sa Makati, meron sa Ortigas, meron sa Taguig, meron dito sa Mandaluyong, and sa Mandaluyong po, isa kami sa nag-o-offer ng virtual office. So, meaning, pwede kayong gumamit sa amin po kasi, business address lang talaga yung pinapagamit namin. For the sake lang na makakuha kayo ng business permit. And yung, emails and yung mga documents nyo, yan po, kami yung nagsi-safe keep niyan. Kung ano po yung advantage nun, syempre, makakakuha kayo ng permits na. Pagka may permits na tayo, syempre, pwede na tayong, kumbaga, sabi ko nga, pag may permits na tayo, pwede na tayong mag-market ng business natin or ng products natin everywhere. So, isa yan sa pinaka-advantage po. But, I'm not encouraging you to register your business. I always say this sa mga vlogs ko na before you registered, know your obligations, aralin nyo po muna kasi hindi rin po siya ganun kadali na pag may negosyo ka. Sinasabi ko rin po ito na para kang may isang anak na whether you like it or not, kailangan mo siyang alagaan, kailangan mo siyang palakihin para lumaki siyang mabuting bata. So, same din po sa business natin. Para lumago siya, you really have to put an effort to give your best. Maybe for the next 2 years, wala kang tulog, wala kang sweldo. That's huge part of yung ng journey ng pagiging isang entrepreneur. So, again, balikan natin na makakapagsimula ka lang nun kung may legit kang papers na talagang may business ka. Siyempre, pag nag-start tayo, minsan, halimbawa, kukuha tayo ng office with Mandaluyong, I think mababa, wala ng 20,000. So, more or less 30 sa isang, lalo kung prime location siya, ang isang nag-1,500 per square meter. So, talagang malaki siya. For virtual office kasi, let's say, yung isang buwan mo ay isang taon mo is nasa 20,000 na. Isang taon na yun. Meron, kumbaga nakakapag-operate ka na. Kagandahan po sa amin with IEN Realty Services is what we offer, not just virtual. Actually, yung virtual office namin, secondary na lang siya na nagawa namin or na, kumbaga, na-set up namin na business. Kasi ang main business talaga namin is the IN consultancy, yung pag-build ng business, ng hassle-free sa part nyo,
And yun po yung nagbibigay kami talaga ng complete guidance, unsolicited advice. What do I mean by unsolicited? Unfiltered advice or rather. What do I mean by unfiltered advice? Lahat po ng ng mga advantage and disadvantages sa pagtatuyo ng isang business sinasabi namin dito para talagang aware kayo doon sa gusto nyong pasukin. So, siguro yun yung masasabi ko na iba or kakaiba pagdating po sa IEN kasi you we really want to help you build your business and to have a long-term relationship to our clients or to our partners. So if you are planning to set up a business or to enter into entrepreneurship and you want to start a virtual office, please feel free to contact us or you can visit our Facebook page, IEN Realty Services, na soon magiging IEN Realty Corporation, and also you can visit our website www.ien-goc.com. Thank you so much for watching!